Good morning mga dudes, samahan nyo ako ngayon i-sub 4 ang Sierra Loop via Binangonan pa uwi. Matagal ko na gusto gawin to dahil may nakikita na akong ganito dati. Under 4 hours ang Sierra Loop nila. Pero syempre iba-iba yon, may Teresa pa uwi, may Binangonan pa uwi. Depende kung saan ka nakatira. Pero ngayon ang gagawin natin, Binangonan pa uwi dahil kaintalang naman tayo. Time check 5 AM. Dapat before 10 AM makauwi na tayo. Gusto ko nga din pala i-beat yung Sierra Loop ng single speed natin. Ipaparehas din natin na 100 kilometers. Para masabi ko din sa inyo na mas lumakas nga ba kapag kagaling ka ng fixed gear single speed tapos bigla kang mag-geared bike. Papatunayan natin yan ngayon kung totoo nga ba yan. Simulan natin dito sa Providence Memorial Climb. Ito yung record ng single speed gravel bike. Parehas siyang Sierra Loop. Yes, opo, mas mabilis yung sa gravel bike, geared bike. Bakit nga ba? Kasi po mas napipili mo na yung gearing kung saan ka mas komportable iahon. Hindi tulad sa single speed, nagtitiis ka lang sa iisang gear ratio. Mas lumakas nga ba? Hindi po lumakas. Parehas lang po. Tulad nga ng sabi ko, mas nakakapili ka lang ng ratio sa geared bike compare sa single speed. Mas lamang nga ba ang geared bike kesa sa fixed gear? Depende po sa rider yan mga sir. For example, dalawang Vanderpool, pagkarerahin natin, yung isa naka fixed gear, yung isa naka road bike. Imagine niyo na lang, dito sila nagkarera sa Kabading Climb hanggang sa Arco. Alam niyo naman tong ruta na to, may kasamang recovery yan. Ngayon, si road bike, pwede siya mag-shift sa mas mabigat na gearing para maunahan yung naka fixed gear. Ngayon, pagdating sa sprint, mas makakapili si road bike na gearing na mas mabigat pa dun sa fixed gear. So, mas malaki yung percentage ni road bike na manalo sa race. Kasi mas nakakapili siya ng gear ratio compare sa fixed gear. Ngayon, ang ginawa kong technique para mabit natin yung single speed record dito sa Sierra Loop, mas kumarga ako sa lusong kasi may option na ako na pabigatin yung ratio ko sa lusong. Sa single speed kasi, pagka sobrang lalim na nung lusong, sobrang bilis mo na, hindi ka na makakapadjak dahil sobrang bilis na nung ikot nung gulong, tsaka iisa lang ang ratio mo. Ngayon, to be honest with you guys, sa experience ko ngayon, kung galing ka sa fixed gear tapos bigla ka magro-road bike, opo, mas bibilis po kayo kasi mas makakapili na kayo ng mas mabigat na ratio. Mas makakapag-shift na kayo, lalo na sa patag at lusong. Sa ahon naman, depende pa rin sa lakas na meron ka saka sa pagtitiis na meron ka. Okay, balik na tayo sa ride. Bago ako makarating dito sa Garden Cottages, may nalagpasan ako dalawang siklista na nagkikwentuhan lang. Tamang chill ride lang sila. Tapos nagulat ako, biglang nandyan na pala sila. Tahimik ng takbo niyo sir ah. Tahimik. Nasaan ka? Hinta lang sir. Solo? Oh, solo ka lang? Solo lang, biglaan lang. Kaka nagising eh. Naalala ko bigla na naka-single speed ako dito, hindi na ako tumitingin dun sa dulo ng ahon dahil sobrang hirap na ako. Ayoko kasi tumukod nun. Gusto ko kumpletuhin yung ride nang hindi bumababa sa bike. Ang lakas talaga makapangit ng ahon na to sa Garden Cottages. Kung pangit ka, lalo ka pang papangit. Pagdating sa lusong, dito na tayo lamang compare sa single speed. Nagagawa na natin pumidal pa kahit sobrang bilis na natin sa lusong. Sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang tulin sa pakiramdam. Dito ako bumabawi ng speed para mabit natin yung record ng single speed sa Sierra Loop niya. Yeah! Sarap! At syempre, wag natin kakalimutan na may Treasure Mountain climb pa tayo. Mas nahihirapan talaga ako sa Garden Cottages climb compare dito sa Treasure Mountain. Siguro dahil sa kalsada, kasi yung Garden Cottages, sementado pa siya. Dito kasi sa Treasure, aspaltado na. Sobrang smooth kasi nito. So, feeling ko dagdag yon sa bilis. Pagdating natin ng Sierra Hotel, nagpicture lang tayo dyan. Tapos, rekta baba na tayo. Advice ko lang sa inyo, pag may gusto kayong i-PR na ruta, importante kumain na kayo bago kayo umalis para hindi kayo patigil-tigil. Tulad nitong gagawin ko, sa Cafe Natividad lang tayo titigil kasi kumain na tayo bago umalis. Kumbaga, yun lang yung stopover ko, kape lang. After natin magkape, rekta baba na tayo sa Sampaloc Tanay. Doon na tayo lalabas kasi yun yung ruta ng single speed. Ngayon, ito lang ang downside dito sa Pilipinas kapag gusto mong kumuha ng PR sa mga ruta. Yung Sierra Loop kasi nung single speed, medyo na traffic tayo sa Binangonan. Dahil afternoon ko ginawa yun, inabutan na ako ng hapon sa Binangonan. Ngayon, itong naka-gravel bike tayo, umaga to. Medyo na traffic din ako sa Binangonan. Pero hindi ganun kalala. Ngayon, nabit ko nga ba yung record ng single speed Sierra Loop? Yes po, nabit natin. Ito po yung record nila. Mas lamang po yung gravel bike sa Sierra Loop natin ngayon. Mas less po siya ng 24 minutes. Ibig sabihin, mas mabilis. Kung nakikita nyo dito sa lusong na ginagawa ko, matulin talaga ako dito. Actually, nag 78
kph max speed po ako sa lusong. Idagdag ko na din pala, kapag po nakakauwi ako sa bahay na Sierra Loop ang ride, hindi po siya umaabot na 100 kilometers. Kailangan ko pa po umikot para paabutin na 100. Kapag nagteresa ako dumaan, 94 lang po siya. Kapag Binangonan, 98 lang po. So ngayon, itong ruta na to, umikot pa ako ng Club Manila East Taytay para kumpletuhin yung 100 kilometers. So yun lang po. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Ingat!